Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan pong bansa o sulok ng mundo tayo naroon mga kababayan. Magandang araw, gabi po sa inyo, hapon, madaling araw. Siyempre po, samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong kaganapan po. Katulad po, unahin po natin ang House of Representatives. Talagang gigil na po sila. Talagang sinasabing may kaso o haharaping kasong plunder charges ang confidential fund ng Vice President mga katambay. At syempre, pag-usapan din po natin, komentuhan natin ang apo ng pamilya Aquino. Ang apo po ng Ninoy at Cory Aquino, may mensahe din po sa Vice President. At syempre, sama rin po natin komentuhan ang sinasabi po na yung pinakakalat daw po sa social media, yung about sa karamdaman o may nangyaring hindi maganda sa kagalang-galang at kapitapitagang speaker ng bansa, si Speaker Martin Romualdez, ang pinakamagaling sa kasaysayan ng bansa na naging speaker po mga katambay. At syempre po, isama rin po natin ng isang abogado na nadisbar, si Attorney Larry Gadon, si dating attorney at secretary Gadon na po ngayon, ay meron po siyang mga pahayag po sa DDS na sinabi pong mga pinaglalait, nilait po ang DDS at pinagduduro at kung ano-ano pong mga salita ang maririnig po natin dito. Pakinggan po natin sa ating kababayang vlogger mga katambay. Unahin po muna natin ang plunder case po ng ating Vice President. Pakinggan po natin. Vice President Sara Duterte at iba pa mga opisyal ng gobyerno posibleng maharap sa plunder at iba pa mga reklamo dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds. Ayon po yan sa House Blue Ribbon Committee. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa kamera si Pamela Vasquez. Pam! Tony at JT, sa ikawalo at huli nilang pagdinig sa usapin ng confidential funds ay binanggit ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ang napakalaking halaga ng confidential funds at questionable disbursement. Kanya ring binigyan diin ang kakulangan sa transparency at accountability ng OVP at DepEd pagdating sa paggamit sa pampublikong pondo na isaan niya sa hasang pagwawalang bahala sa batas. Bukod kay Acop ay kasama rin sina Congressman Jill Bocalon at Johnny Pimentel, maging si Congresswoman Dinky Luistro sa mga naglahat ng naging paglabag hinggil sa paggamit ng naturang pondo ng Office of the Vice President. Halimbawa, ang paggamit ng pondo para sa umano'y personal na interes ay pasok sa graft and corruption. Plunder naman dahil nasa 612.5 million pesos ang halaga na pinag-uusapan, perjury para sa research person na nagsinungaling under oath, at bribery dahil sa mga sobrang may lamang pera na ipinamahagi sa ilang OVP at DepEd officials. Kabilang din sa mga nabanggit ang technical malversation at falsification of public documents dahil sa kahina-hinalang resibo. Nauna nang nabanggit na mayroon ng mga panukalang batas na isinutulong sa Kamara upang matugunan ang mga issue sa confidential funds. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradyo Serbisyo. Yan po mga katambay, nakita po natin ang Quadcom mga katambay at sinasabing meron na po silang plunder charges o cases sa Vice President. Ibang klase, no? Talagang sinisingle out lang po talaga nila. Ginagawa pong tanga tayong mga Pilipino. Ginagawa po tayong bobo. Samantalang ang COA, nagsalita na po ang COA, nagpahayag na wala po silang nakikitang paglabag ng Vice President. Samantalang ito, mas higit pa sa COA. Napakatalino pa sa COA mga tambay. Sobrang gagaling para po sila mga auditor po mga kababayan. Lahat po ay pinasok na po nila. Samantalang ang sinasabi nga ng mga Pilipino, sinisingle out nila ang Vice President. Kaya lalaki po. Kung humawak po sila ng pera, lalo ang presidente, ang confidential, ang intel fund ng presidente ay hindi bababa sa 10 bilyong piso. Pero wala po silang pagsusuri rito. Wala pong investigasyon. Wala. Nada. Ganon din po sa speaker. Kung gumastos po ang speaker, lalo sa kanyang mga programa ay bilyon-bilyon. Di po ba? Nakita po natin nung nakaraan, ilan po ang ginagastos na pera ng mga ayuda na laging nahandun na speaker. Katulad po nakaraan, sa Batangas, magkano po ang pera na ginastos po ron? Kasama po ang speaker, hindi bababa sa 2 bilyon isang araw, mga kababayan. 1 bilyon mahigit.
hindi bababa di umano sa ganong kalaking pera na wala po itong investigasyon kung tama ba ang paggamit ng ganong kahalaga sa loob lang ng isang araw. At yung sinasabi nga natin, yung paggastos lang nila sobra-sobra, Sona pa lang, hindi bababa sa 20 million pagkain nila, mga katambay. At yung mga pumutok na party, birthday, hindi bababa sa 100 milyon. Kaarawan, party ng Pangulo, mga katambay. Ibang klase, no? Pero pagdating sa Vice President, ibang klase. Kailangan kasi nila dahil nga, maiksi na ang kumot, maiksi na ang panahon. Kailangan na nilang gawin lahat. Lahat gagawin nila para ito'y bumagsak, mga katambay. Pagtutulong-tulungan nila ito, nakita nyo po, institusyon ng Kamara, kasama ang grupo ng mga kaliwang grupo, nagsama-sama na po, pinagpatong-patong na nila ang about sa plunder cases ng Vice President. Pero, never naman nila sinilip yung kanila. Malilintikan po ito sa taong bayan. Hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Pilipino. Hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino na iimbestigahan nyo at hahanapan nyo ng korupsyon ang confidential fund ng isang Vice President, samantalang lahat kayo ay may confidential fund, may intel fund. Ang speaker, mga senador, mga congressman, lalong-lalo ang presidente. Pero wala po tayong nababalitaan na iniimbestigahan mismo nila yung mga sarili nila. Sino kaya mag-iimbestiga sa speaker? Lalo sa sinasabing 2 tao lang humahawak, mga kababayan. 2 tao lamang ang humahawak ayon sa Vice President. Kontrolado. Kaya dito sa ginagawa nila, sobrang pamumulitika. Dahil ayaw na nilang makabalik ang mga Duterte. Kasi hindi na nila magagawa ang ginagawa nila ngayong anomalya yata sa ating bansa. Yung paghawak, pagkontrol sa budget, sa pera ng mga Pilipino. Nakikita po natin, laganap, yung mga sinasabi, pinasabog ng dating Pangulong Duterte, yun ang dapat na plunder cases, mga istapa ang ginawa sa pera ng bayan. Inistapa ang mga Pilipino, lalo po saan? Sa pera po ng contribute ng PhilHealth, mga miyembro na ilipat po, hindi bababa sa 60 billion. Ganon din po ang GSIS, SSS, at ang pera na ininvest nila sa Maharlika Investment Fund. Nasaan na yun? Ang mga ginto natin, saan kaya ginamit yung pinagbentahan nun? Di umano. Saan kaya? Pero wala pong investigasyon dito ang mga congressman. Kaya po, hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa po nila, pamumulitika, demolition job sa ginagawa nila sa Vice President. Nahandyan yung sinasabing napakarami nilang paninira na ginagawa po sa Vice President. Marami po silang ginagawang politically motivated, political harassment sa Vice President. Pero mga Pilipino, hindi po tanga, hindi bobo. Nakatutok lang po tayo sa confidential fund ng isang Vice President at kakasuhan nyo at kung ano-anong kaso, samantalang yung mga confidential fund nyo, puro nakasara, nakasiper, nakakandado. Hindi makita ng mga Pilipino katulad ni Kamanong, hindi ko makita kung paano nyo ginastos ang inyong mga confidential fund, ang inyong mga pondo, lalo ang opisina ng Speaker, opisina ng Senate President, opisina ng Presidente. Paano kaya nila ginastos, mga kababayan? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Isunod po natin ito, mga katambay. Ito naman pong apo. Apo naman po ito ng dating Pangulong Cory Aquino at ng dating Senador Benigno Aquino. At ang sabi naman po kay Vice President, nagpahayag din po ang kanilang pamilya. Pakinggan po natin. Vice President Sara Duterte at iba pa mga opisyal ng gobyerno posibleng maharap sa plunder at iba pa mga reklamo dahil sa... Mali, ito po nga pala. Nagkamali lang po. Patawad po. Ito palang kabila. Ito. Ayun. Pasensya na po. Ito sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho ang mensahe ninyo kay Vice President Duterte, kung meron man, at sa publiko ho? Siguro po alam niyo po dahil po sa mga pinagkakagawa ni President Duterte nung panahon niya at dahil sa yung appeal ni Marcos Sr. na isang diktador na medyo napakinabangan ni President Duterte at medyo napakinabangan both ni President Marcos Jr. at ni VP Sara. Siguro kinakabahan si VP Sara na kung
kung mapapasailalim siya sa ganitong pwesto, kung ano-ano yung gagawin sa kanya. Pero ang sigurong sasabihin ko na lang, meron tayong isang demokratikong sistema. Merong patas na pagtrato kung haharap tayo sa ganitong sistema. At sana humarap si VP Sara dito, at yun po yung magiging patunay na isa tayong demokrasya. At higit pa roon, mali yung estilo nila. Mali yung estilo ng diktador, mali yung estilo ng karahasan. Yung tama po ay yung rule of law at yung demokrasya. So sana po tumailalim siya sa ganitong proseso. Kung tama siya, lalabas din yan. Kung mali siya, lalabas din yan. At mapapatunayan natin na mali yung estilo na patayan na lang. Na meron pa ring rule of law, meron pa ring demokrasya sa ating bayan. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng apo ng pamilya Aquino, mga katambay. Ito po si Francis Kiko Aquino, mga katambay. Ang pangalan niya po, si Francis Kiko Aquino, ang nagsalita po. At talagang mali daw ang mga pagpatay, mga katambay. At sinasabi niya, demokrasya po ang dapat ipairal. Hindi nga po naganap yun eh. Ang sinasabi ni Vice President sa mga nangyari po, ayaw niyang matulad. Kaya nga po siya nagbilin kung ang gagawin po sa kanya katulad po na ginawa po sa dating Senador Benigno Aquino Sr., di ba? Ayaw mangyari ni Vice President sa kanya yon dahil walang demokrasya ang pinairal. Dahil nga, di po ba, kahit po sa history, sa eroplano pa lang, kinitil na ang buhay ng iyong lolo, Mr. Kiko Aquino, kinitil. At ayaw mangyari ng Vice President sa kanya yon dahil nga masyado siyang sinisingle out. Sa dami ng politiko sa ating bansa, siya lang ang nakikita ng administrasyon ni Pangulong Junior Marcos. Siya lang ang nakikita ang threat. Pinagkakaisahan na po siya ng gobyerno ng Pilipinas kasama pong institusyon ng Senado at Kamara, di umano. Di ba? Magkakasama po. Pati po ang mga ahensya ng gobyerno kasama po na pinagkakaisahan na po ang ginagawang demolition job yata sa Vice President. Politically motivated. Di ba? Political harassment. Kaya nakapagsalita po at nabanggit ang nangyari sa iyong lolo. Dahil nga nagkaroon ng dictatorship o dictator, naging diktador ang dating Pangulong Marcos Sr. sa mahabang panahon, more than 20 years. At isa sa naging biktima ang iyong lolo, Mr. Aquino. Wala pong nangyaring gamitan at never nagamit ng pamilya Duterte ang Aquino. Never ginamit. Taong bayan mismo ang sumuporta. Napakalaking porsyento ng taong bayan, mga OFW, dahil nakita kung paano magpatakbo ang mga Aquino. Nakita ng mga Pilipino. Kaya nga isinuka na administrasyon ng mga dilaw at mga pink. Yun ang real talk. Mr. Aquino, never nagamit. Never ginamit ng mga Duterte para maging maging popular dahil sa pangalang Aquino. Never. Mismong kayo ang sumira sa inyong pangalan at sa inyong kulay. Di ba dahil nakita ng mga Pilipino kung anong pamamalakad ang nakita ng mga Pilipino sa mga pink at sa dilaw. Kaya nga pinagsusuka na ito dahil walang nangyari sa ating bansa nung kayo ang nanunungkulan. Parang ngayon, nakikita ng mga Pilipino ngayon sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., nakikita ng mga Pilipino isang damukal na korupsyon. Sobra-sobrang pamumulitika ang ginagawa sa ating bansa. 3 taong pamumulitika lang, hindi para paunlarin ang ating bansa. Nakita po ba natin ang ginagawa ng mga politiko sa atin? Lalo sa pangunguna ng institusyon ng Kamara. Puro pamumulitika. Walang lubay na pamumulitika sa Vice President. Yan lang ang ginawa nila sa loob ng 3 taon. Meron po ba silang magandang ginawa sa bansa natin? Sa kahirapan? Meron po ba? May nagawa ba silang magagandang programa sa Pilipinas? Maliban sa dito sa issue na walang lubay araw-araw kasama mainstream media at ang makakaliwang grupo, ang grupo ng CPP, NPA, NDF, Makabayang Black, puro Duterte lang ang issue araw-araw. Di po ba? Kasama ang mainstream media, kasama ang social media na sinasabing mga bayaran. Kaya
Dito po sa pahayag po ng apo ng dating Pangulong Cory Aquino at pamangkin ng Benigno Aquino Jr. o III, wala pong saysay ito. Kailanman ay hindi ginamit ito at hindi napakinabangan ito ng mga Duterte. Taong bayan na mismo ang sumuka. Sinuka ng taong bayan ang mga dilaw. Sinuka. Kaya nga dire-diretso kayo sa inidoro na plus. Ngayon, ganun din po mangyayari sa nakikita ng mga Pilipino sa pagpapatakbo po ng bagong Pilipinas. Matutulad din po ito nung panahon po ng mga dilaw. Ipaplas din po ng mga Pilipino ngayon ng kulay pula. Mga kababayan, dahil nakikita po ng mga Pilipino, mga OFW, ang pagpapatakbo ng bagong Pilipinas. Nakatutok lang po, dinidribble lang po si Vice President. Ginagawa pong panakip butas si Vice President sa mga malalaking anomalya nila, sa mga malalaking problema ng bansa na hindi nila natutugunan. Ginagawa po nilang pamasak butas para lahat po ng kanilang kapalpakan, korupsyon, di umano, ay mapunta lahat ng issue sa mga Duterte. Mailayo sa kanila. Maituwis. Di ba? Dahil napakarami pong issue. Katulad po nung First Lady. Ano sabi ng BP Sara? Napakalaking problema ng First Lady. Hindi halal ng bayan yan, pero napakalaking pera. Involved niya sa pera ng bayan. Involved siya. Kumukuha siya ayon sa ating Vice President. At ganun din po ang issue ng Pangulong Marcos at ang kanyang pinsan ayon sa Vice President. Napakalalaki. Bilyon-bilyon, mga katambay. Kung gumastos po sila, bilyon-bilyon. Wala po itong audit at wala pong investigasyon dito ang committee ng Quadcom. Kaya alam mo na, ibig nating sabihin dyan. Alam na nagkakaroon po ng takipan. Pag sa kanila ang anomalya, bulag, pipi at bingi sila. Pero pag sa Vice President, kahit walang anomalya, kahit sinasabi ng COA na wala pang anomalya silang nakikita at patuloy pa silang nag-iimbestiga at humahanap ng mga resibo at nagkukumply ang Vice President, pero sila, hinatulan na nila. Nagpaka-COA na ang Quadcom Committee. Sobrang nagpaka-COA na sila, mga kababayan. Isunod naman po natin, mga katambay, itong pahayag naman po ng speaker about po sa kanyang sinasabing kumakalat, mga kababayan. Pinabulaanan ng opisina ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga malicious rumors na kumakalat sa internet na siya ay na-stroke umano at na-confine sa ospital. Ayon kay Head Executive Assistant of the Speaker Limuel Romero, walang katotohanan ang mga aligasyon na kumakalat. Aniya ito'y idinisenyo para umano i-mislead ang publiko at magpakalat ng confusion sa tunay na nangyayari. Binigyang diin ni Romero na nasa mabuting kalagayan si Speaker Romualdez at patuloy sa kanyang mga isinasagawang tungkulin. Kagaya na lang ng pagdalo ni Romualdez sa ilang official engagements nitong nakaraang Biyernes, kung saan present ang Speaker habang nilalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang panibagong batas na Ligtas Pinoy Centers Act at Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act o RA 12077. Mababatid na ang dalawang bagong panukala ay para makatulong sa mga kababayan natin. Yan, mga kababayan, fake news daw po yung kumakalat sa social media. Una-una, wala namang interes sa mga Pilipino. Wala namang interes. Binalita lang po natin, kinumentohan lang natin. Para bang napaka-big deal sa mga Pilipino kung magkasakit ba ng speaker. Wala naman pong silbi. Walang silbi sa mga Pilipino ang isang speaker natin ngayon. Komento na inyong likod. Walang silbi. Ang mga politiko ang malaking silbi sa bayan. At lalo ang speaker, napakalaki ng silbi ng speaker sa atin. Tayo ang may silbi dahil tayo ang nagbibigay ng pera sa kanila. Sila ang humahawak ng pera natin, tax natin. At yung sinasabing concern, may concern pa ba mga Pilipino sa speaker? Nakikita po ba ng speaker kung ano nangyayari ngayon? Napakalaki na nga ng porsyento, hindi kayo pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Kung magse-survey lang kayo ng tamang survey, isinusuka na. Isinusuka na ng mga Pilipino, di umano, ang institusyon ng Kamara at Senado. Napakahina na. Wala nang tiwala ang mga Pilipino sa mga congressman natin ngayon.
at iilan-ilang mga senador. Hindi naman lahat. At hindi naman lahat ng congressman. Pero majority ay hindi na pinagkakatiwalaan yan. Lalo ang speaker. Lalo ang speaker pagkatiwalaan ng mga Pilipino. Sa kabila ng pinasabog ng Vice President kung paano kinukontrol at ginagastos at tinatamnan ng malalaking extraordinary ang mga ahensya ng gobyerno, katulad ng DepEd, billion-billion na nilalagay lang extraordinary. Matutuwa ba ang mga Pilipino riyan sa nangyayari? At magkakaroon ba ng concern ng mga Pilipino kung magkasakit man ang isang speaker? Sige nga. Walang value sa mga Pilipino. Isang ano lang po yan. Isang palabas. Kung magkasakit man ang speaker, hindi naman po kawalan sa mga Pilipino, mga kababayan. At sana, gumaling po at patuloy po kayo lumakas, speaker. Kailangan po kayo ng pondo ng bayan. Kailangan po kayo. Dahil kayo po ang sinasabi ng Vice President na kumukontrol ng pera ng bansa. 2 tao lang katulad ni Saldico, ayon sa Vice President. Kaya magpalakas po kayo, speaker. Magpalakas po kayo na magpalakas. Kailangan po kayo ng pondo. Iniintay po kayo dahil papasok na po ang 2025. Kailangan po kayo ng pondo ng bayan, speaker. At napakarami pa po ninyong programa, katulad po ng mga ayuda na gumagastos po ng bilyon-bilyon araw-araw sa isang ayuda. Bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang ginagastos po ninyo sa pagpabibigay o sa pagbibigay ng ayuda. Imbis na ayuda, imbis sanang trabaho ang binibigay nyo, ang ginagawa nyo, puro ayuda. Kaya po, kailangan kayo ng pondo ng bansa. Proud na proud po sa inyo mga Pilipino. Proud na proud. Magpalakas po kayo. Magpalakas. At sana hindi na kayo magkasakit, speaker. Dahil talagang kailangan kayo ng pondo ng bansa. Ito pa po. Ito pong huli natin kukomentuhan. Ang isang napakagaling pong na-disbar na sinasabi po, mga bobo raw. Mga bobo ang DDS at siya lang ang matalino. At ang bagong Pilipinas ang napakatalino, mga katambay. At ito po ay in-upload po ng ating kababayan, mga katambay, na vlogger. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Our beloved Boss Mike lang. Yung isa tumutulong. Tapos ang... And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Pinagtututuloy Ayan, mga katambay. Hindi ko na kailangan ituro pa kayo. Dahil... mga kababayan, umpisa pa lang, ang mga DDS daw ay mga tanga at mga bobo. Ayon po sa pinakamagaling na abogado na disbar. At ito po isang sekretary po ito ng Pangulong Marcos, mga katambay. Napakagaling po. At talagang ang DDS daw po ay talagang pagdating po sa kanya ay siya lang ang matalino. Ang mga DDS ay mga bobo, mga tanga. At ginabi pa mga gago. Mga gago raw po, tanga, bobo ang mga DDS. Ibang klase ito. Pakinggan pa po natin. Ito po si ating vlogger, mga katambay. Pakinggan pa natin. Si Atty. Gadon, tinuro na mga pagmumukha nyo. Mga kababayan, iba talaga. Yan ang kaibahan. Yung isa nagnanakaw lang. Yung isa tumutulong. Tapos ang pinipili nyo na suportahan, yung nagnanakaw kaysa dun sa tumutulong. Paano yan? Paano hindi kayo tatawagin? Ito po, vlogger na ito, anti-Duterte po ito. Ito pong vlogger na ito na si Mike Cervera. Si Mike Cervera po, itong vlogger na ito ay talagang isa rin po tumutuliksa po ito sa mga Duterte, mga tambay. Pakinggan po natin kung paano niya po banatan at talagang pintasan ang isang Vice President. Isa raw pong tumutulong at isa raw pong nagnanakaw, mga kababayan. Kaya pabor po siya sa mga sinabi ni Atty. Gadon, mga katambay. Netong si Secretary Gadon ng ganito, mga kababayan. Siyempre, ganun talaga. Di ba, Tony? Ng pera ng Pilipinas, daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. Una naman.
Isunod ko na ni Apo Gadon mo. Kunana ka. Ayan, Ilocano pala mga tambay. Ilocano pala ito si Mike Cervera Vlog. Ayan po, putulin na po natin mga kababayan. At yun po, talagang nangyari po ito nung mga nakaraang araw pa po ito, nung rally po nila mga tambay. At sinasabi nga ni Larry Gadon, at proud na proud po itong vlogger na ito, si Mike Cervera. Proud na proud po siya sa napakatalinong Larry Gadon. Proud na proud po siya. At paniwalang paniwala po siya nang umahawak lang po ng pera ng bansa na napakalaki, katulad ng Larry Gadon, na daan-daang milyon daw po ang pera na ninakaw ng BP Sara. Pero hindi naman po COA at hindi naman po parte ng COA at hindi rin po spokesperson ng COA ang Larry Gadon. Sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Si Attorney Gadon at si Mike Cervera Vlog about po sa confidential fund, sa pera na sinasabi po para ma-impeach ang isang vice president, o ang institusyon po ng COA na separate body po sa Kongreso. Hindi po magkakasama yan. At hindi po pwedeng kontrolin at hawakan ng institusyon ng House of Representatives, ang COA. Kasi pati sila ay dapat pong ino-audit po yan ng COA. Pero sa bagong Pilipinas, hindi po pwedeng mangyari na ang COA po ay maging separate body. Kailangan po sa panahon po nila ngayon ay kontrolado po nila lahat, pati ang COA, mga kababayan. At baka ang isunod pa nila ay ang ombudsman. Baka pati ang ombudsman, mga kababayan, ay makontrol na rin po nila sa bagong Pilipinas. At ang isusunod na nila, baka pati Korte Suprema ay makontrol na rin po ng bagong Pilipinas. Dahil kinukontrol na po nila ngayon. Dahil nga po nagpapaka-COA na po rin ngayon ang House of Representatives sa pangunguna po ng Quadcom Committee. Mga hindi naman po ito mga expert sa pag-audit. Karamihan po rito ay nahandyan. Mga pulis, meron dyan mga dating NPA, meron pang conviction ng child abuse, meron pang mga dating artista. Yan po ang nagpapaka-audit, nagpapaka-COA po sa ating bansa. At isa pong dating abogado na nadisbar, yan po nagpapahayag. Kasama po, tinutuliksa pa ang mga DDS na napakatangat, napakabobo, mga tambay, ang mga DDS. Dahil daw kinakampihan daw po ang isang Vice President Sara Duterte na isa raw magnanakaw. Samantalang ang isang presidente na tumutulong daw. Ano po ba ang tulong na nagawa ng presidente? Ang mga proyekto pong napapakinabangan natin sa loob ng 3 taon. Magta-3 taon na po. Flood control po ang pinagmalaki ng last zona. Pero ang buong Pilipinas po ay nilubog sa baha. Buong Pilipinas po halos ay nakatikim po. Lalo po sa bandang northern part ng Pilipinas. Sa norte, halos nilubog po. Talagang napakarami pong naapektuhan. Dahil po dulot po ito, siyempre, ng panahon. At siyempre, kailangan natin ng flood control para po hindi tayo talagang sobrang maapektuhan ng pagbaha. Pero sa kabila ng pinagmalaki na 5,500 flood control na ginagastosan ng 1.4 billion, hindi bababa a day. Pero walang korupsyon po nakita dyan. Walang pagnanakaw na nakita dyan. Ang hindi po tanga at ang hindi bobo at ang hindi gago na si Attorney Gadon. Wala po siya nakita dyan. At wala rin po nakita ang dating abogado at Secretary Gadon. Wala rin po siya nakita doon sa istapa na ginawa ng Administrasyong Marcos sa pera ng miyembro ng PhilHealth na hindi bababa sa 60 billion. Wala rin po nakita dyan si Mike Cervera kasama si Secretary Gadon. Wala pong nakitang korupsyon dyan. Nada. Wala. Hindi po sila tanga, hindi po sila gago, at lalong-lalong hindi po sila mga bobo, mga kababayan. At syempre, wala rin po sila nakita doon sa ginawa po, pagkuha po at pagkuha nila ng pera sa GSIS, sa SSS na mga miyembro ng mga Pilipino na nagko-contribute na halos hindi bababa sa 60 billion din, mga kababayan. Wala pong nakita si Secretary Gadon at wala rin po nakita dito si Mike Cervera. Wala pong nakita na korupsyon. Hindi po sila tanga, hindi rin po sila gago, at lalong hindi rin po sila bobo, mga kababayan. At wala rin po sila nakita doon sa sinasabing mga ginto na tunito-nilada po
na ibinenta po yata o nilagay po yata sa kanilang mga vault. Wala pong nakita dyan ang Secretary Gadon na korupsyon. Wala rin po nakita ang korupsyon po dyan si Mike, mga katambay. Hindi po sila tanga, hindi po sila bobo, at lalong-lalong hindi po sila gago, mga kababayan. At syempre, wala rin po sila nakita sa ginawa pong napakalaking pera na ininvest po natin. Hindi po bababa sa 200 billion po, mga kababayan, ang nakalaan po sa Maharlika Investment Fund. Nakapaglagay na po ang Pilipinas dyan, ang mga Pilipino, dahil sa taxpayer po kinuha yan. Lalo po sa pera po natin, nasa bangko po ng siyempre ng ating gobyerno, Land Bank. Hindi na po bababa sa 60 to 70 plus billion na po ang nailaan po dyan sa Maharlika Investment Fund. Nasaan na po yun? Wala na pong audit dyan. Wala na pong report ang pamahala natin. Hindi natin alam kung saan napunta ang pera ng mga taxpayer. Hindi po nakikita yan at wala pong korupsyon yan. Ayon po dito po kay Secretary Gadon at ayon na rin po dito kay Vlogger Mike, mga tambay. Hindi po sila tanga at hindi rin po sila bobo. At syempre po, lalong-lalong hindi sila gago, mga kababayan. Wala po sila nakikitang korupsyon sa pamamahala po ng Pangulong Marcos, sa administrasyon po ng Bagong Pilipinas, lalong-lalo na po sa First Lady na sinabi ng Vice President na kumukuha at kumukolekta sa mga ahensya ng gobyerno na wala naman po itong karapatan at hindi halal ng bayan. Hindi rin po nakikita ito ni Secretary Gadon na bawal po ito sa konstitusyon, bawal sa batas na isang First Lady ay nakikialam pagdating sa pera ng taxpayer. Hindi po ito parte ng korupsyon. Wala pong nakikita ng korupsyon dito si Secretary Gadon at si Vlogger Mike. Hindi po sila tanga, hindi po sila bobo, at lalong-lalong hindi po sila mga gago, mga kababayan. At marami pa yung sinasabi nga, institusyon ng Kamara at Senado, 2 tao lang humahawak ng pera. Wala rin po nakikita riyan si Secretary Gadon at ang vlogger na si Mike Carbera. Wala po nakikita sila dyan. Walang korupsyon yan. Tanging kay Vice President lang. Samantalang COA na mismo nagsasabi, wala pong korupsyon silang nakita sa Office of the Vice President. Tanging si dating Attorney Gadon lang, at Secretary Gadon lang at si Mike ang nakakita po ng napakalaking korupsyon. Dahil nga po, hindi po sila tanga, hindi po sila bobo, at lalong-lalong hindi po sila mga gago, mga kababayan. Yan po ang ating mga natuklasan at nakita sa mga balita po ng mainstream media at vlogger na talagang detractors po ng Duterte. Katulad po nito itong si Mike na may vlog po na talagang isa pong detractors po ito ng Sara Duterte, mga kababayan, ang ating Vice President. Kaya ano po ang ating maasahan sa mga ganito? Katulad po ng institusyon ng Kamara, talagang pilit po nilang gustong siraan, idalhin sa sinasabing confidential fund at kung ano-ano pang kaso ang kanilang itinatanim at gawa-gawang kaso, samantalang yung nagkakaso mismo ay sirang-sira sa taong bayan. Wala ng patol, walang kredibilidad. Yung mismong gumagawa ng kaso sa Vice President, walang kredibilidad. Kasi mismo sila, nakatago ang kanilang mga pera. Ang pera na binibigay na pondo ng taong bayan sa mga congressman, sa mga senador, nakatago, close book. Walang public hearing. Hindi natin alam. Wala silang liquidation. Walang mga resibo yan. Certification lang ang ginagawa nila sa lahat ng ginagamit nilang pera galing sa taxpayer. Tapos sila ang pagkakatiwalaan mo na magsasabi na ang isang Vice President ay maraming kinurap, maraming nilabag na paggamit, maraming nilabag na paggamit ng pera na hindi naaayon sa batas. Samantalang sila, sarado ang pera. Walang maimbestigasyon kung paano nila ginagastos ang kanilang mga pondo at yung mga ginagastos nila pagdating sa mga ayuda na bilyon-bilyon. Walang audit. Malinis sila. Sila pagkakatiwala ng mga Pilipino para sabihin na isang Vice President, ayon sa kanila, isang korap. Unbelievable. Pati ang presidente, hindi man lang iniimbestigan, pati mismong sila. Ano yan? Kayo na lang ang laging malinis?
Mula sa presidente, senado, congressman, puro malilinis yan. Walang anomalya yan. Tanging vice president lang may anomalya. Unbelievable kayo. Kaya, hintayin nyo ang galit ng mga Pilipino. Kung ano ang nangyari sa mga dilaw, liberal, pink, mangyayari po yan sa pula. Sa pula, mga kababayan. Dahil po, wala po kayong ginawa. Wala pong ginawa. Halos magtatatlong taon. Ang ibinigay nyo lang sa aming mga taxpayer, ganito lang. Pamumulitika, isang damukal na korupsyon, ayon na rin sa ating dating Pangulong Duterte. Puro pandarambong, istapa, puro pag-iistapa ang ginawa sa mga Pilipino sa pera ng mga nagko-contribute ng mga Pilipino. Inistapa, yan ang pinagagawa at 3 taon tayong dinala sa pamumulitika sa isang pamilya lamang. Diyan po tayo dinala. At halos ang ginawang mga proyekto, ang sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang karamihang proyekto ay hindi nila kayang tapusin sa loob ng kanilang termino. At karamihan pa rito ay puro maintenance ang kanilang inasikaso. May mga proyekto sila, hindi matatapos katulad ng mga proyekto ng dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, pag-upo niya, never siyang namulitika, never niyang pinulitika at hinabol ng hinabol ang dating Pangulong Aquino Jr. At hindi rin niya pinabagsak ang kanyang Vice President na 6 na taon siyang tinuliksa, 6 na taon siyang siniraan sa ibang bansa. Never niyang inimpeach. Siya pa mismo, isang salita niya, tigil nyo yan, hindi kailangan ng bansa yan, halal ng bayan yan, hindi kailangan ma-impeach yan. Ngayon, mismo ang Pangulo, walang kapatol-patol sa institusyon na House of Representatives. Kayo na ang makapagsasabi nun. Ito ba ay kanilang planado, pinlano, para lang sinasabing maiwas sa isyu ang isang Pangulo, lalo na sa droga, may issue ng droga, pamilya, kaibigan, barkada, at napakalalaking korupsyon, maiiwas. Kailangan dali natin ng 6 na taon, dali natin ng 3 taon ang issue sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte para yung issue natin matabunan ng mga Duterte. Dahil napakarami nating issue sa mga Pilipino, lalo sa droga, korupsyon. Di ba? Alam na this. Dribble. Puro dribble ang ginagawa sa mga Pilipino. Kaya po sila, nagpapakatalino po silang lahat. Sila po, mga kababayan, lahat ng sinasabing detractors po ng ating Vice President at ng dating Pangulong Duterte, ang masasabi ni Kamanong, hindi po sila lahat mga tanga, at hindi po sila lahat mga bobo, at hindi po sila lahat mga gago, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po. Sana gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po mga kababayan, ingatan nawa po tayo. Paalam! Bye-bye!